na may mission. Bali kami, ang mission namin is mag-conduct ng blocking force way back 2014. Which is dyan. Doon ko nakuha yung pagka-wounded ko. Bali, ang CO namin noon is si Captain Bailon. Ngayon, doon sa ang task namin is mag-conduct ng blocking. Sa Partin Bagindan. Tipo-tipo. Basilan. Ngayon, noon, bakit ano yung hinahabol dito? Grupo ni kumalala pa. Grupo ni ano yun, Jimaa Islamiyah. Tapos ang main effort noon is 3rd Battalion. Pero ganito kasi nangyari sa sa sitwasyon namin noon. Alas 2 pa lang ng madaling araw na na-engage na sila. Kasama nila mga taga-LRR, mga GSOG. Na-engage na sila ngayon. Maraming casualty sa kanila. Ngayon, kami na blocking, pinapasok na kami. Ano yung designation? Bali, ang designation ko noon ay, ikwento ko lang na, kasi noon, walang sniper graduate sa kumpanya namin. Meron kaming sniper noon, pero nasa S3 siya. Ngayon ako, graduate ako ng advanced marksmanship. Ngayon, binigyan naman ako ni CEO ng tiwala siya sa akin, kaya parang ako yung naging sniper sa kumpanya namin nung time na yun. Tapos, noon na, pumasok kami, nakarating siguro kami sa target mga alas 4 ng madaling araw. Habang nag-coordinate para ma-extricate itong mga wounded, pag agaw dilim, yan na yung meron na kaming naispatan na gumagapang, lumalapit sa amin. Una, hindi pa namin siya ma-recognize kung kalaban kasi hindi pa naka-show hindi pa napakita yung baril niya. Ngayon, naka-type B. Ngayon, nung inupihan namin, kabady ko yung estudyante ng sniper that time. Tapos, nung na-confirm na namin na positive kalaban, doon na nagsimula na kapukpukan. Bali, una, nung positive, ayos, good yung score, tumba ang kalaban. Unang putok sa inyo? Sa amin talaga galing. Kaya nung simula na noon, mga anong oras yun? Ano pa lang yun? Mga alas 7 ng umaga. So, katatapos pa lang ng almusal nun? Wala pa. Hindi pa kami nag-aalmusal that time. Wala pa kaming almusal nun. Hindi pa nagaguhan kasi kino-coordinate na nga namin kung yung mga wounded namin ay ng ibang unit kung saan na sila. Kung malapit na ba o malayo. Parang kayo yung sasalo? Kami yung kukuha sa kanila sa mga wounded. Kasi ang kasama namin ng mga sasakyan noon is may ambulansya, may 2 tangke. Bali ang 2 section lang sa amin, tapos 1 section lang sa 18 IB that time. Biglang sumingit ang kalaban? Ngayon, biglang yun nga yung na iba ang nag-withdraw pala sa amin. Imbis na tropa ang na mag-withdraw, yun pala is kalaban na pala yung nag-withdraw sa amin. Kaya simula noon, na-identify, pinutukan, hanggang sa umabot kami na akala namin is kunti lang ang kalaban. Ngayon, atras abanti lang ang kalaban. Tapos itong mga 18 IB na nandun sa advanced position, hindi rin nila kayang i-sustain yung putok ng kalaban.
Tapos sa amin nun, balik kami na ako tapos yung dalawang estudyante ng sniper. Bali, nag-advance kami sa taas para hindi masayang yung paging sniper na overlook mong kalaban, makita mo. Okay pa nung mga hanggang alas 2. Ngayon, talagang pakapal na ng pakapal ang kalaban. Hindi na namin malaman kung saan nanggagaling yung kalaban. Parang Pintakasi na. Kasi malayo pa lang naririnig na namin yung putok nila sa chopper, yung air support. Kasi nag-request na kami ng air support para tulong. Kaso malayo pa lang yung chopper, may pumuputok na sa kanila. So namin na talagang makapal na yung kuan. Tapos kung hindi rin din siguro, kung wala siguro kaming tangki doon, yung armor. Biruin mo, ang natira na lang na bala ng taga-armor is nasa 200 rounds na lang sa dala nilang 6,000 yata o something na kuan. Yun yung pintakas niya. Yan na yung nagre-regroup na sila. Oo, parang tulong-tulungan na sila. Oo, community na yung nangyari. Na kung sino yung reinforce nila yung kasama nila kahit saan sila nanggagaling. Ngayon, nung mga bandang alas 3 na ng hapon, yun na, dahil hindi na nga makaya yung dami nila. Itong bali na butasan itong sa 18 IB dati. Kasi namatayan sila ng dalawa. Yun na yung time na nakahagip sa amin yung bala nila. Tapos mula dun sa position kasi namin na nasa taas kami, nag-request na ako kay CEO ko dati na, "Sir, alanganin na yung position namin. Na natatapsingan na yung tagiliran namin. Ramdam na namin yung baba ng bala. Kaya baka pwede sir, baba muna kami dyan sa location nyo para mas malaki ang cover." Kaya nung pumayag, mga 1 oras siguro na gapangan, reply, ganti-ganti. Yun na yung inangat ng kalaban yung 18 IB. Doon na yung may namatay sila. Kaya yung galing sa kanila na bala, talagang yun na yung nakatama rin naman sa amin na nandun sa nakaharap naman sa main na body ng kalaban. Pero sumisigaw na. Oo, sumisigaw na. Kita ang kalaban, mga 75 meters, ganyan ang distance lang. Parang mag-aasol. Oo, mag-assault kung wala nga tong tangke natin, yung sa armor. Tingin ko, kaya na nilang i-assault. Ganun sila katapang. Ganun yung eager nila na talagang gusto nilang tusukin. Tapos, hindi rin alam ng kalaban na Ranger at 18 IB pala yung nandun. Ang expect nila is taga ibang unit. Kaya yun na yung eager nila na gusto nila kaming kunin. Kaya nila. Pero dahil sa ganda ng latag ng natin, nakuha natin yung advanced position na dito sa yung may isang hill na doon din nakatambay yung isang section natin. Kaya nasusustain din yung... Pero doon sa position mo, hindi ka pa lumipat, pabalo ka na doon. Kasi nakikita ka na. Oo. Talagang ramdam na. Kasi kumbaga sa hahaging na sa ulo mo yung mga bala. So nung lumipat ka na? Yung lumipat ako, na tingin ko doon na ay mas safety. Ang problema lang kasi doon is kung hindi nawondidan namatayan itong taga 18 is hindi rin sila makaka-penetrate papasok sa amin.
Kasi ang ganda ng kuwan namin eh. Trail yan eh. Kasya ang sasakyan. Ang taas Tama nila. ng cover. Kaso lang, naka-line of sight kasi kami doon sa, Kalaban. oo, doon sa tropa na pinanggalingan ng. Kaya, hindi rin, kumbaga parang disgrasya lang din talaga yung pagka, Bigla, paano mo nalaman na may tama? hindi ko alam na may tama ako. Kasi, nung pagkahulog ng baril ko na hawak kong ganyan, Ano yung baril mo? M14 na ma-scope. Kaya nga, kasi ako yung designated ni CO dati na sniper. Tapos yun, Nahulog. nung nahulog yung baril ko, akala ko okay pa. Kaso nung gusto kong itukod yung kamay ko, Ano yung nakatayo? nakasandal ka lang sa cover na ganyan. Biglang na gumanon na yung baril. Kaya ba't kaya na hulog? Sabi ko, itutukod ko yung kamay ko sana. Nung hindi ko na maramdaman na, parang matutumba man ako. Doon na kita ko na warak na pala itong ganito. Pero hindi pa. Hindi ko pa naramdaman yung sakit. Siguro mga inabot pa ng mga ilang minuto bago ko naramdaman na may masakit. Tapos yun, sinabi ko sa private, sa body ko, si Sergeant Kabay, na hilain ako. Hilain niya ako sa gitna para ma-first aid. Kaya yun, hinila ako papuntang gitna. Tapos, buti sa tulong din ng mga kasama natin, yan yung mga magagaling nating private dati. Okay, maganda ang pagkaturniki, lahat. Tapos noon, hindi pa ako maibak agad-agad kasi continuous pa yung Putukan. continuous pa rin yung putukan. Kumbaga, andun pa rin yung kalaban. Oo, andyan pa rin sila. Ngayon, sabi ko kay CO, Sir, patulong sir. Hindi rin ma-decide ni CO na buhatin ako papunta doon sa safety na lugar o doon sa sasakyan na isa na nasa dulo para i-back ako. Kasi talagang continuous pa rin yung fight. Pero may ibang wounded na nakasama mo. Meron yung sa 18IB na 2, sa amin, sa kumpanya, 2 na rin kami. Bali, halos nagsabay yung tama namin nung kabady ko na may wounded. Ngayon, ayun na. Ang nag-isip na lang ako ng diskarte. Sabi ko, unang-una, dasal tayo na sana bigyan pa tayo ng other chance na mabuhay. Tapos, pinilit ko talaga sa sarili ko na gusto kong igapang yung katawan ko papunta dun sa sasakyan. Kasi kung mag-aantay ako na may magbubuhat sa akin, ay baka hindi ako abutin. So, marami na rin doon. Talagang kuwan, kasi hindi lang pala ito yung tama ko sa braso. Tagos dito sa tagiliran. Kaya yun yung papatay sa akin. Pero nakita yun. Hindi nakita yun, yung sa tagiliran ko. Bali dito lang sa braso ang nakita. Hindi po pa naramdaman na. Hindi ko rin ramdam. Ang nararamdaman ko lang noon is, ang hininga ko is, nandito lang nasa liig. So, sarili mo, alam mo nang alanganin ka na. Oo, alam ko nang alanganin ako. Ngayon, yun na. Ginapang ko yung pag naramdaman kong huminang putok, takbo, cover. Yung ngayon, yung baril ko, sabi ko dun sa body ko, kay Sergeant Kabay, kunin mo na ito, Choy, kasi marami pa akong bala. Marami pa akong bala dyan. Yung bandoler ko andyan, kunin mo ito kasi alam ko, konti na lang yung bala ninyo.
Kaya yun, iniwan ko sa kanya. Siya yung nag-take charge. Tapos, yun, ginapang ko yung katawan ko dahan-dahan hanggang sa marating ko yung tangke na nasa dulo. Tapos noon pagsakay, ayaw pang paalisin kasi mayroon pang mga ibang wounded na isa nag-aantay. Simula noon, nung okay na, proceed kami sa ano na, pinaalis na kami. Kagandahan din naman at least yung itong mga other company na galing din doon sa encounter site na nag-withdraw, sila yung nag-road security sa amin. Hanggang sa makarating ako sa batalyon. Pagdating doon, pasalamat ako sa papasalamat din ako sa counterpart natin sa ibang bansa. Mga nandun din sila. Oo, andun sila that time, mga US Marines. Sila talaga yung kung wala sila, hindi ko alam kung nandito pa ako ngayon. Bakit nung time na yun talaga? Kung natagalan pa. Kung natagalan pa, hindi na ako aabutin. Talagang, sabi ko nga hanggang liig na lang yung hininga ko. Tapos, parang hinahanap ko lang na yung comfortable na position para makahinga ako. Kasi may tama ka pa pala. Oo, may tama ako dito sa tagiliran. Tapos yan, maraming nagkikwento na tropa na napakaswerte mo kasi nabuhay ka. Kasi pagdating ng doon sa batalyon, doon sa Ungkayapukan, pag-treat agad ng Amerikano, binigay na nila yung parang pang-ultimatum na mga gamot na para sa mga 50-50. Oo. Tapos, pasalamat din ako nun kasi andun sila, si General Galvez, na nung pagkita nila sa akin na is talagang yung support is binigay talaga rin nila lahat. Pero conscious ka pa? Conscious pa ako. Pero may mga na ako nun na May mga anong iniisip ko? ang inisip ko noon yung pamilya kong maiiwan. Kasi meron akong isang anak na noon, nung time na yon. Bali, 4 years old pa lang siya noon. Oo, yun yung iniisip ko talaga. Yun yung pinagdadasal ko sa Panginoon na bigyan niya pa niya ako ng buhay. At kaawa naman yung maiiwan kong mag-ina. Pero never kang tumampot sa cellphone mo, tumawag sa asawa mo nung Wala na. Kasi ang cellphone ko yata noon, nasa bandoler ko yun. Hindi ko na matandaan kung saan ko na, kung kinabukasan ko na nakuha yung cellphone ko. Nung panahon na yun. gaano kahirap ang mountain na gano'n yung ongoing labanan tapos halos ikaw na lang din yung sa sarili mo kasi Ay, mahirap kasi unang-una ikaw nakakaalam sa sarili mo kung okay ka lang. Ang ko na lang doon, mindset ko na lang is ilaban ko yung sarili ko. Kasi kung mag-isip ako ng negative, ay baka hindi ako aabot sa ospital. talagang gano'n na yung Oo. Basta, lang yan, tatagan mo lang, magdasal ka. Walang mawawala sa'yo kung maniniwala ka sa Panginoon. Kaya dun ko na feel na totoong may Panginoon tayo. Kasi nung nagre-request ka ng panibagong buhay mo, binigyan ka. Ngayon, nung naging stable na ako sa ospital, napaiyak na lang ako sa sarili ko na talagang kung walang Panginoon, kung hindi tayo nananalig, sigurado tayong aabutin talaga tayo ng sino ka masalamatan na okay ka lang sa hospital? Ano yung kanina ba unang nagpasalamat?
Una, nagpasalamat ako dun sa tropa na nag-entertain sa'yo. Tapos, salamat ako kila Captain Pulido that time. Sila yung nandun sa batalyon. Kila General Galvez. Tsaka, ang inaano ko, pasalamat talaga ako sa counterpart natin. Yun yung believe ako talaga. Kung wala ang mga counterpart natin, taga US, sigurado, hindi ako aabot. Hindi ako aabot. Kasi ang akala nila, yung tama mo kamay na. Oo. So, ganun, makita mo rin yung Nakita ko na, kasi walang naka-experience doon na tropa na sinakay sa eroplano nila. Ako lang yung naka-experience noon na kahit gabi, kinuha ko ng chopper nila, tinakbo sa linipad papuntang Zamboanga. private hospital. Oo. Kanang may dugo na nangasabaran sa natin. Oo. Meron na talaga. Kasi yung baga ko, nung kuwan, meron na palang ano yan, na daplisan na. Nadaplisan pala ng bala. So, nagplak-plak. Bali kuwan na, parang kumbaga sa ano na, Hindi na siya mag-pump. hindi na mag-pump. Kaya nung time na nasaksakan ako ng Amerikano na trip, dun na, kwento na lang din ng tropa na nakakita sa akin dun na wala na talaga, 50-50 na yan, sabi nila. Pero nung na-treat naman ng Amerikano, ganda ng kuha nila. Nung na-treat, doon, nakita nila na bigla daw akong nakahinga. Oo, nag-react. Buhay ito, sabi nila. Tapos, yun, nakakausap pa rin nila ako. Pero yung sinasabi nila na, hindi ko na alam yun. Hindi ko na matandaan yung mga pinagsasabi ko sa kanila. Kaya, yun yung pasalamat ko. Na, number one na, talagang nakabuhay sa akin doon. Yung mga counterpart natin. So, yun yung kumusta naman yung result ng after ng wala ng kalaban? Nung naman noon, okay. Kinabukasan, binisita ako ng CEO namin dati. Binisita ako ni Sir Galvez, mga ibang tropa. Tapos, nung okay na, tumawag din ako doon na rin kinabukasan, nakausap ko na rin yung misis ko. Tapos, pasalamat din ako na sa request na naka-travel din kaagad si misis papunta sa Zamboanga that time. Ano ang reaction o feeling ng isang sundalong 50-50 at putanda ng pamilya? Unang-una, nung nakita ko yung misis ko, hindi ko nga alam kung magagalit siya sa akin kasi sa atin kasi pag may ganyang mission tayo, hindi man natin sinasabi kung may lakad ba tayo o ano. Kasi sanay lang yan si misis ko na malalaman na lang niya pag nakabalik ka na sa kampo, okay. Pag may nangyari mang encounter, hindi ko rin naman kinikwento na napalaban kami nung nakaraan kasi ang gusto natin dun is feel nila ay safe tayo lagi. Hindi natin sila bibigyan ng kakaba-kaba sila na mag-alala na ganito ganyan, may lakad kami, ganito. Kasi sanay yan na malalaman na lang niya sa balita na may enkwentro, may ganyan na nangyari. Kaya nung time na yun, napaiyak siya na na hindi niya alam na ganun pala kalala yung
nangyari sa akin. Nabalitaan din daw nila yon sa TV, pero hindi niya alam na isa na pala ako doon sa nag-aagaw buhay doon. Oo. Kinumusta ka na lang. Oo. Ngayon, nung nagkita kami, okay. Parang, siyempre, ayaw ko namang iparamdam sa kanya na Nahihirapan. nahihirapan ako. Kaya, siyempre, andun pa rin yung pagkasundalo natin na kaya na dapat natin kontrolin yung sitwasyon natin. Yun yung simpleng kwento ko sa buhay ko nung ako'y fit pang lumaro sa field. Pero ano yung kuwan? Hindi mo makalimutan. Paano? Ang hindi mo makalimutan. Ano yun? Ay, siyempre, ngayon, ang hindi ko makalimutan, itong company na ito. Kasi, kumbaga, dito na ako nahubog. Dito ko naramdaman din yung totoong sundalo na tulungan maski sa financial at saka sa anuman is nandito sa unit natin sa Ranger. Yung samahan ang mahirap iwanan dito. Kasi kung gustuhin ko man din dati magpalipat, matagal na sana. Pero dahil parang yung samahan kasi ang hirap iwanan dito sa atin. Kaya kang tulungan kasi kahit sabihin natin sa financial o sa kahit anong problema. Napakadaling mag-adjust. Ano yung ano? Kahit anong accomplishment. Hindi mo rin makalimutan. Bali sa akin, kunti lang din naman accomplishment ko. Una, dito hindi naman sa kuan. Na-promote ako ng corporal na naka-recover din ako na meritorious ako noon. Yan yung mga kuan ko, accomplishment ko. Way back. 2011. Paano? Tapos, Meritorious ka doon. meritorious Ano yung recover ng M16 encounter. Tapos, marami pang accomplishment. Hindi naman yung sa kagaya na ikaw lang naka-recover. Kagaya ng mga kampo na makuha nyo. Kasi that time nung bagong organize kami, para lang kaming during zoning, nakaka-recover ang tropa, walang parfight. Maraming accomplishment. Yun yung time na magkakasunod ang CO namin, na ang gaganda ng nagsimula nun kay Captain Aling, Captain Magundayaw, kay Captain Bailon, kay Captain Soko, na doon din kami na gawaran na best company nung that time. Ano naman yung pinakamahirap at pinakamadramang araw nung nasa Pilipino? Ang pinakamadrama noon ay alam mo yung gusto mong kumbaga mag-RNR, mag-passes, ganyan. Or birthday mo, hindi ka makauwi, hindi ka labas dahil
andyan tayo sa mission natin. Hindi ka papayagan na kasi kulang ang tao. Kaya, Lalo na sa anak mo, ang dami mo rin ma-miss na. oo. Yan yung pinakamahirap sa atin. Dahil pamilyado tayo, yung gusto natin maibigay din yung moral din sa pamilya natin. Pero hindi natin maibigay ng 100%. Kahit siguro nga 50% hindi natin kayang ibigay yung moral din na para sa kanila. Na ibibigay na lang natin yan sa kung walang tawag siguro mas lalo na. Nung panahon noon walang internet, masaya ka na kung may magkasignal. Yun yung moral natin. Kaya napakahirap lalo pag pamilyado ka. So malaking tulong din yung signal sa mga. Siyempre signal tayo. Napakalaking tulong yan. Hindi